Yung hawak po nila, pwede po next week, ikaw naman yung may hawak nun. Nasa yung sa kanila, ikaw naman yon. Ayan. So, let's make this place, na place po talaga, ito po yung ating tahanan, lugar kung saan po tayo ay payapa lamang at the same time, nasa atin po ang kagalakan dahil narito po ang presensya ng Diyos. Ramdam niyo po ba yung kagalakan sa ating kalagitnaan? Amen. So, meron po akong papakita sa inyong picture. 3, 2, 1. Ano po yung picture na yan? Titanic. Sure na po kayo? Boat? Titanic nga po yan. Tingnan nyo po yung next image. So, tama po inyong hula. Yan po yung Titanic. So, sino po dito nakapanood na ng movie na Titanic? Taas po kamay. Jack at si Rose. So, kapag narinig po natin yung movie na ito, na Titanic, yan po ay, ang naalala natin, ay love story ni Jack at ni Rose. Pero alam niyo po, di ba, ang tawag po dyan ay unsinkable. Naalala niyo po ba? Kasi sinabi po yan na hindi daw yan kayang palubugin. Kahit daw ang Diyos, di yan kayang palubugin. Yun po ang sabi ng lumikha niyan. Pero, yun na nga po, nung una po nitong biyahe, yan na nga po yung nangyari. So, madalas po kapag pinag-uusapan po yan, pumapasok po sa isip natin si Jack at si Rose. Pero alam niyo po ba, two things na possible, hindi mo alam sa barko po na ito. Una, meron po diyaang sakay na evangelist na nung araw po na bago po yan lumubog, siya po'y nangangaral sa loob po ng barko. At sila po, ang mga tao pong sakay niyan ay binibigyan ng Panginoon ng pagkakataon na mag-repent. Alam niyo po, yung sakay po na yan na evangelist, siya po ay revivalist. At papunta po sana siya sa isang revival nalimutan ko po yung pupuntahan niyang lugar. Pero, that time ay, hindi po siya nakarating sa kanyang patutunguhan, pero habang siya po ay papunta, ay nagawa niya po yung pinapagawa ng Panginoon sa kanya. Nung narinig ko po yung story na yun, sabi ko, grabe, hindi mo pala talaga alam kung hanggang kailan ka. Kasi sino po dito alam mo na will ni Lord yung revival? Amen. Will ba ni Lord yung pupuntahan nung evangelist na yon? Will ni Lord. Pero hindi pala porque ikaw ay man of God, ginagamit ka ng Panginoon at meron ka pupuntahan ng misyon, ay buhay ka pa nga bukas. Kasi yung man of God na yun, hindi siya nakarating sa patutunguhan niya, pero nagawa niya yung kanyang mission, which is mabigyan ng pagkakataon yung 2,000 pong katao ang sakay niyan. Sa 2,000 po na yon, 700 po ang nakaligtas at 1,500 po ang namatay. Alam niyo po, merong mga nagpapatotoo, kaya po nalaman na meron pong evangelista sa kayan, kasi merong nagpapatotoo na siya yung huling taong sineran ng evangelist na yon. Ang ginawa daw ng evangelist na yon, habang ganyan na nagkakagulo, lumalangoy siya, papalapit sa mga tao. Ligtas ka na ba? Kilala mo na ba si Jesus? Habang nagsisigawan yung lahat, nagkakagulo, yung ginagawa niya, nangangaral siya. At nagpatotoo po yung huling lalaki na sineran niya. Sabi niya, "Are you saved? Do you believe in Jesus?" And that time po, nag-decide yung lalaki na yun na maniwala. Alam niyo po, during that time, namatay na sa lamig yung evangelist na yun. And nakaligtas po itong lalaki nagpatotoo at siya nagkwento na yung evangelist na ito, nagawa niya yung mission niya. Balakpakan po natin si Lord sa buhay ng evangelist na yun. Second thing na possible ninyo po alam sa storya na yan, ang tawag po dyan ay unsinkable at siya po ay nakabangga ng iceberg, kaya po yan ay nag-sink. Pero alam niyo po ba, bago pala yan mag-sink, ay marami po yung warning na na-receive bago yan lumubog. Bago po yan, habang siya po ay bumabiyahe, yung barko po na yan, alas 9 po ng umaga, April 14 po ito. Actually, isang buwan na lang mag-a-anniversary ni po ito. Ito po ay April 14, I think 1912, 1914, 1912, mga ganyan. 1912. So, nasa 100 taong mahigit na po ito nangyari. April 14, habang siya on the way po yung barko, April 10 po yan umalis, 7 araw sana bago makarating sa patutunguhan. Pero sa ika-4 na araw, April 14, 9 a.m. naka-receive na ng warning yung captain. Sa pupuntahan nyo, sa daraanan nyo, ay mayroong malalaking iceberg at puno yun ng yelo. Hindi po pinakinggan ng captain kasi alam niya unsinkable yung barko po na ito.
April 14, 1:42 po ng hapon. Inisip mo, bakit eksakto yung oras? Kasi yun po palang mga barko, para din po silang eroplano na magkakausap yung mga yan regarding sa weather disturbances. Basta magkaka-communicate yan, meron po silang radio that time, telepono at telegraphy. Hindi katulad natin ngayon na magkaka-chat, possible, for sure wala pang gano'n noon. So, ang meron lang noon, radyo, tinatawagan nila yung isa't isa. So, April 14 ng 1:42, may nag-report po ulit, Greek naman po na barko, Baltic yung pangalan, SS Baltic. Yan. Nag-report po na, ang sabi po ay mayroon po ulit sila sa daraanan nila na possible nilang mabangga. Tuloy-tuloy pa rin po, full speed pa rin yung Titanic. Around 1:45, 3 minutes after, meron na naman po nag-report sa kanila na sa iyong daraanan, Titanic, ay mayroong dalawang malaking iceberg sa path na pinatutunguhan mo. Hindi na naman po nakinig yung captain at yung mga staff po noon. Around 7:30 po ito ng gabi, ay meron pong SS California naman. Pag sinabi po nating SS, ito po ay steamer ship kasi noon panahon po na yon. Kung napanood niyo po yung movie, ginagatungan yung ilalim para makatakbo kasi sa steam po siya tumatakbo. Hindi katulad ngayon na gas na. Nung time na yon, steamship po ito. So, SS Californian, nag-report naman na sila ay tumigil na. Nag-stop over muna sila sa gitna ng dagat kasi hindi nakakayaning magtuloy. So, winarningan nila ang Titanic, hindi kakayanin na magtuloy. Around 9:40 po ng gabi, alas 9 po ng gabi, may nag-report po na sa daraanan mo may sobrang laki. Sinadya na si Titanic, may sobrang laki ulit na iceberg dyan malapit na sa'yo. Around 10:55, ito po yung final warning na SS Californian, yung tumigil po na barko, siya po yung nag-warning, na napapalibutan na sila ng tubig doon, ng yelo doon. So, for sure, sobrang delikado na po na magtuloy sila. Alam niyo po yung sabi nung operator po ng radio, shut up, I am busy. Nagtuloy-tuloy po yung barko. At 11:40 po ito, isang oras after po nung final warning, wala pa pong isang oras. Doon na nga po, nabangga po nila yung napakalaking iceberg. At nabutas po ang kanilang tagiliran at dahil po doon, nagsimula po itong mag-sink. So, hearing this, parang inisip natin, di ba, ay kasalanan ng iceberg kung bakit lumubog yung barko. Pero kung titingnan natin, hindi pala sila walang alam dun sa kanilang daraanan. Alam nila na may babanggain sila, pero ano pong ginawa? Ang sabi po ng mga nag-testify, meron pong mga nagsulat po kasi habang meron pong isang journalist na nagsusulat po nung mga nangyayari. Nung lumubog po yung barko, na-recover po yung journal niya. Dinrawing niya pa din yung iceberg. Nakasulat doon, bakit hindi pinapansin? Nag-full speed pa din yung barko. So in short, hindi po nakinig yung captains, yung mga staff po ng barko, kaya ito lumubog. Nireject po nila yung tulong na ino-offer nung SS Californian, nung iba't iba po mga steamship. In short, because of rejecting help, ang nangyari po, sila po ay nag-sink. Alam niyo po ba, kahit po nung panahon po na nagbababaan na, priority po dyan yung mayayaman, yung nasa mga matataas po na posisyon noon. Pag ikaw medyo hirap ka sa buhay, least priority ka. So ang una pong binaba dito, yung mga babae at mga bata, next po yung mayayaman, kahit lalaki kasama. Kaya may mga lalaki po nakaligtas. 700 po yung nakaligtas. Alam niyo po nung nagbababaan na po ito, marami pong ayaw ding sumakay sa mga lifeboats. Kasi feeling nila, mas safe na magstay kesa tanggapin yung tulong na bumaba sa lifeboat. Meron po kasi syempre mayayaman, tatalon ako dyan, hindi naman ako acrobat kasi pinapatalon po sila, shoot sila dun sa lifeboat. So madalian na po itong nangyari noon na pagbaba. Tinatanggihan po nila kasi feeling nila mas safe doon sa taas. So may mga namatay po dito dahil ayaw ding tumanggap ng tulong, ng help. So alam niyo po ba kapag pala kailangan natin ng tulong, pero dinedenay natin yung help na ibinibigay sa atin, delikado po tayo. Ngayon pong oras po na ito,
ang mensahe po nating pag-uusapan ay you need help. Sabihin mo sa kanila mo, you need help. You need help. Tingin nyo po, bakit madalas ang tao, pag tayo po gustong matulungan, bakit po madalas hindi po tayo humihingi ng tulong? That's right. Number 1 pong reason yon, pride. Kasi ayaw po nating masabihan ng kung ano-ano. Ayaw po nating tayo po ay ma-judge. Ayaw po natin na tayo po ay malait or mapulaan dahil lamang tayo po ay tatanggap ng tulong. So, marami po mga tao ang naniniwala na kapag tumanggap ka ng tulong, ikaw ay weak, ikaw ay mahina. Pero alam niyo po ba na ang asking for help ay hindi po sign ng weakness, ito po ay sign ng humility at wisdom. Naalala ko po nung ako po ay bata, naglalaro po ako sa medyo bukid na part ng Quezon, nandun po kami nakatira. Meron po akong na-encounter na kakaibang nilalang na first time ko pong nakita doon all my life, nung bata po ako. Hindi ko alam kung nakakita na po kayo nito. Tingnan niya po yung insekto dyan, girly. Baka nakatakas yan. Hindi po yan. Yan! Alam niyo po yan? Millipedes po rin sa English, hindi ko po alam sa Tagalog kung anong tawag. Kulaloy? So, nakalaro po ako ng ganyan. Nakakita na po kayo ng ganyan. Sino po nakakita na sa personal ng ganyan? Wow, ang galing naman. Nung bata ako na gano'n, parang amazed ako, ano to, parang hindi pa ata, parang sa isip ko na, hindi pa to na-discover ng siyansya, ganyan. So ako naman, pag may nakita po ako, hinahawakan ko po, nilalaro ko, so dinampot ko yan, nilaro ko. Tapos maya-maya naamoy ko ang baho, so binitawan ko na siya. Tapos umalis na ako dun sa place na yon. Maya-maya, nagulat po ako pagtingin ko sa kamay ko, kasi yung next picture ng kamay, nagkaganyan po yung kamay ko. Hindi alam na mga papa kasi hindi ko pa nakakwento to. Alam niyo po ang ginawa ko pag uwi ko ng bahay, naghugas ako ng Safeguard, nag-spray ako ng alcohol, naghugas ako ng sabong panlaba, binrush ko pa yung kamay ko. Wala na, ganyan na yung kamay ko, ayaw maalis. So takot na takot po ako that time kasi ano nangyari sa kamay ko, baka lumala to, tapos mapuputol na yung kamay ko. Ang dami kong iniisip. Ngayon lang po ito nalaman ng papa, ang mama nasa CR ata. So hindi niya pa to alam. Pakinig niya. Naimig kay natugon. Hindi po ako humihingi ng tulong nun kasi yun nga po, baka kung ano po ang sabihin sa akin. Or baka mapalo ako. Or baka kung ano-ano nga po ang aking marinig. So in short, as young as that, I know, sign of pride. Sign of pride nung panahon po na yon. Kasi ayaw kong humingi ng tulong. And doon ko po na-realize na most of the time pala, magtitiis tayo sa mga paghihirap natin kaysa humingi tayo ng tulong kasi ayaw nating may masagi sa atin. Di ba? Ayaw masabihin, weak ka, ang hina mo naman, ikaw, ganyan ka. Ayaw nating makarinig kasi ang pinoproteksyonan po natin ay ang atin pong sarili. Another reason na dahilan bakit hindi po tumatanggap ng tulong ang mga tao, dahil walang tutulong, wala namang available na help. Alam niyo po, nung panahon, yung sa Titanic po kanina, nung lumulubog na po ito, ano pong ginawa ng mga captain? Last po nilang bala para tumawag ng tulong ay nagpaputok po sila ng fireworks. Remember sa mga nakakita po nung scenario na yon. Nagpaputok sila ng fireworks. Yung SS Californian, medyo tanaw po yung fireworks. Pero nung ma-realize nila na humihingi pala ng tulong ang Titanic, huli na. So during that time, available ang tulong bago mangyari yung paglubog. Pero dahil nga po, nung panahon na lumulubog na ito, hindi sila nakinig, hindi na available yung tulong. So most of the time, kaya tayo tinatanggihan natin ng tulong or ayaw natin ng tulong kasi in the first place, wala namang tulong na available. Pero ito po yung good news sa bawat isa sa atin. If ikaw, tingin mo, need mo ng help in life, whether yan ay moral, prayer, or kung yung katabi mo nakaluwag-luwag, pwede din. Of course, hindi finances lahat lagi ang tulong. Pero first and foremost ay prayer. Narito po ang church para ikaw ay tulungan at maging katulong mo. Sabi mo sa kanila mo, narito lang ang church.
So kahit po yan ay kwentuhan, kahit po yan ay moral support, yung makita mo lamang na meron available na nakakaunawa sa'yo or willing makinig sa'yo, malaking tulong po yun. Amen. Last reason po, another, ay dahil hindi po alam ng tao na kailangan niya ng tulong, kaya hindi po siya humihingi ng tulong. No? Kapag alam mo kailangan mo ng tulong, edi possible magkaroon ka ng chance na humingi ng tulong. Pero kung tayo po hindi po natin alam na need pala natin ng help, ay malamang sa malamang hindi po tayo humihingi ng tulong. So again, ang pinag-uusapan po natin ngayon ay you need help. Sabi mo sa katabi mo, you need help. Alam niyo po, meron po sa Bible na isa pong powerful siya na man of God, na tao po ng Diyos, na lingkod niya, nagsulat ng kalahati ng New Testament. Kilala po kung sino? Si Pablo. Very powerful po ang life niya kasi habang siya po nasa kulungan, imagine, ang dami pong disciples na nakasama ni Jesus. Pero itong si Pablo, nakakilala lang sa Panginoon, ay pinagkatiwalaan ng Panginoon ng maraming wisdom. Siya pa ang nagsulat ng kalahati ng New Testament na atin pong binabasa ngayon. Mas marami pa sa sinulat ni Pedro. Mas marami pa sa sinulat ni Juan. Napakarami po niyang sinulat. Pero alam niyo po, bago po siya naging powerful na man of God, kinailangan niya din muna po ng tulong. Sabi mo ulit sa kanila, kailangan mo ng tulong. Tingnan po natin yung storya po niya sa Acts 9, 1-19. Acts 9, 1-19. Tingnan niyo po again, si Pablo po, kung hindi po tayo familiar kay Pablo, siya po ay dating, ano pong pangalan ni Pablo before? Saulo. Saul sa English, and then sa Tagalog ay Saulo. Si Haring Saul sa Old Testament. Ayan, si Saulo, siya po ay, isa po siyang leader ng simbahan during that time at part ng Pharisee na team. Napakarami niya pong alam tungkol po sa Bible. Marami po siyang kabisa when it comes sa law. At sinikap niya po itong lakaran. In short, meron po siyang hugot. Bakit during this time, pinapapatay niya po ang mga disciples? Naalala niyo po noon, pinapapatay po ni Saulo ang mga disipulo ng Panginoon. Pag nalaman niyang ikaw ay Kristiyano, patay ka. Usapang EJK, nung panahon po na ito, matindi po ang EJK din ni Saulo. Ang bunga po ng kanya pong pagpatay ay si Esteban, naalala niyo po. Habang pinapatay po si Stephen, si Esteban, siya po ay nandun sa gilid. Siya po ang pinaglagyan ng ng kanilang mga damit, tapos taga-abot ng bato. Support. So in short, literal po talaga, patayan kung patayan. Kung may baril na po siguro nun, baka diretso, baril ng baril po yung mga Kristiyano nung panahon po na yon. So gusto ko lang po ma-imagine ninyo kung gaano kalala ang pinagdadaanan ng mga Kristiyano sa pamamagitan po ng buhay ni Saulo nung time po na yon. At dahil po dito, tingnan niyo po sa verse 9, samantalang si Saulo na may masidhing pagbabanta, sabihin niya po natin masidhi. Masidhing pagbabanta ng kamatayan laban sa mga alagad ng Panginoon ay pumunta sa pinakapunong pari. So si Saulo po, meron po siyang masidhing pagbabanta. Alam niyo po, karamihan po sa atin, bago natin nakilala ang Panginoon, meron pong masidhi din na tumatakbo sa atin po mga puso. Possible, some of you, masidhi yung pagnanais mo na maabot ang mga pangarap mo. Masidhi ang mayroon ka sa puso mo na maghigante sa mga nakasakit sa iyo. Some of you, nung matagpuan ka ni Lord, masidhi ang takbo ng iyong puso, ng iyong isip para kitilin ang iyong buhay kasi wala kang, pakiramdam mo, wala kang pag-asa or hopeless ka noong mga panahon po na yon. You know what? During this time, si Saulo po, nasa masidhi din po siyang sitwasyon. Naalala ko po noon, ako po yung may masidhing pagnanasa na gusto kong maabot ang aking mga pangarap. Kaya ako naalala nyo po, ako po ay nag-join as 16 years old. Nag-join po ako sa networking, sa akin pong sa testimony po na mayroon ako. Para gusto ko maabot, ito na yung paraan para ako ay yumaman. So, in short, illegal po yun kasi ako po 16 years old.
bawal po yun, dapat 18 ka above. Dinaya lang po yung age ko that time para ako'y makapasok doon. So, ang hindi ko po alam, gagamitin ni Lord yung masidhi kong pagnanais na yon na yumaman, maka-join ako ng networking para ako'y ma-corner niya. Naalala niyo po, yung kwento ko po ay yung akin po testimony. Dahil po doon, napilitan po akong umattend ng church, ng fellowship, at sabi ko, last ko na itong attend. Pero hindi ko alam, dahil po sa masidhing pagnanasa na yun, doon pala ako kokornerin ni Lord. Alam niyo po, minsan yung masidhi na bagay na yan na dinidesire natin, yan yung ginagamit ni Lord. Minsan ina-allow niya yan para ikaw ay ma-corner. Tanong mo sa katawan, na-corner ka na ba ni Lord? Ngayon, ito pong si Saulo, humingi po siya ng tulong sa mga pari para pirmado, legal po ang kanya pong pagpatay na gagawin sa Damascus. Siya po'y pupunta ng Damascus para talian yung mga Kristiyano doon at dalhin sa Jerusalem ng nakatali. Lilitisin at pag napatunayan na sila ay lalapastangan sa Panginoon, sila ay papatayin. So on the way po sila, tingnan niyo po, sabi sa verse 2, humingi siya sa pinakapunong pari ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco, upang kung siya'y makatagpo ng sinumang kabilang sa daan, mga lalaki o mga babae, ay dadalhin niya silang nakagapos sa Jerusalem. Verse 3, sa kanyang paglalakbay, dumating siya sa malapit sa Damasco. Biglang kumislap sa palibot niya ang isang liwanag mula sa langit. Papaano daw po kumislap yung liwanag? Bigla. Sabi niya po nating lahat, bigla. Alam niyo po yung encounter nito ni Pablo, hindi niya inaasahan. And most of us, kung aalalahanin niyo po, yung panahon na nakilala mo si Lord, na enkwentro mo siya, ina-expect mo ba nung panahon na yun na makikilala mo si Lord? Hindi. Utas na. Hindi, bigla din po, parang, biglang ganon, ito na pala yung time ni Lord. Ako din po nung time na yon, hindi ko din po inaasahan na doon pala ako kokornerin at huhulihin ng Panginoon. May biglang moment, sabi mo sa katawa, buti na lang. Buti na lang, kasi nung time po na ito, habang siya po'y nasa daan papuntang Damascus, yung daan sana para patayin ang mga mananampalataya ng Panginoon ay ginamit ng Panginoon para gawing daan para siya ay engkwentrohin. Alam niyo po ba na sabi po dito ay upang sa verse 2 na binasa natin, kung sino man daw pong kabilang sa daan, sabi niya po natin daan. So siguro ito po yung first name ng church, The Way Church. Yan. The Way Christian Fellowship Ministries International Incorporated. Yan. Siguro yun po yung first name ng church. Kasi ang tawag po nila, hindi pa uso nun yung Kristiyano, hindi pa uso nun yung gathering na ganito or fellowship yung tawag. The Way yung tawag sa kanila. Kung sino mang kabilang sa way or sa daan ay papatayin. Ang hindi alam ni Pablo, sa pag-persecute niya sa mga kabilang sa daan, siya'y kakatagpuin ng Panginoon sa daan patungo sa Damascus. And this time po, dahil po doon, ang sabi dito, siya po ay bumagsak. Verse 4, bumagsak siya sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Alam niyo po, minsan, madalas pala sa buhay po natin, sa kabingihan po natin sa mga gusto nating makuha sa masidhing ninanasa ng atin pong damdamin, kailangan po ng Panginoon ng liwanag na magpapabagsak sa atin para tayo po ay makinig sa Kanya. There are times yung kadiliman na akala mo madilim, possible liwanag pala na ginagamit ng Panginoon para ikaw ay muling makinig sa Kanya. Alam niyo po, kung hindi dahil sa liwanag na yun at hindi dahil pinabagsak si Saulo, hindi po sana siya makikinig sa tinig na yun. And this time, tingnan niyo po kung gaano inengkwentro ni Lord si Saulo. Sabi sa verse 5, sinabi niya, sino ka? Ano pong kadugsong? Panginoon. Sino ka, Panginoon? Sino po kayo, Panginoon? May nagsabi po ba sa kanyang ang Panginoon yon? Wala. Pero bakit niya alam? Kasi during that time, yung liwanag po na yon, nag-confirm na ito sa kanya na ito ay Panginoon, itong liwanag na ito. And this time po, ang sabi po ni Lord dito, at siya'y sumagot, ako si Jesus na iyong inuusig. So makikita po natin diyan, kung ikaw ay nakakaranas ng
ng pag-uusig ng ibang tao dahil sa pananampalataya mo sa Panginoon, alam po natin yan. Meron po tayong kanyang-kanyang karanasan na nung malaman ng iyong kakilala, kamag-anak, kaibigan, na ikaw ay kinikilala mo si Lord, ikaw ay pinapersecute, tinatawanan, pinipigilan. Naalala ko po, matindi po talaga din akong persecutor kasi meron po ako nung kaklase, high school po kami noon, na siya po ay nagpumasok po sa isang Christian church at nagkakwenta siya sa amin. Tinuturuan ako magpiano, ganito, ganyan. Sabi ko, magpapalit ka na din ng religion? Pumasok ka sa church, ganyan, sa church nila. So, grabe po ako ka-persecutor noon. And normal po pala sa isang Kristiyanong nais lumapit sa Panginoon na ma-persecute. At makikita po natin sa storya na ito, na kung ikaw nakakaranas ka ng persecution, hindi ikaw yung pinapersecute nila. Sino po? Ang Panginoon, si Jesus. Of course, di mo to kailangan sabihin sa nanay mo, inuusig mo ako, hindi ako ang inuusig mo. Or sa kaibigan mo na tinatawanan ka, hindi ako si Lord, inuusig mo. Hindi, meron minsan mga ganyang Kristiyano, di ba? Nakaring na po kayo ng mga ganyan yan. May mga ganyan. Huwag po tayo magpadala sa bugso ng ating damdamin kasi lalo kanilang uusigin kasi ano na yung mga pinagsasabi mo. So, si Lord po yung inuusig nila, kailangan mo lang magtuloy, pero this time, alam niyo po yung verse 5 po, sa ibang translation, sa New King James, meron po itong kadugsong. Ang sabi po ni Lord doon, you are hurting yourself by kicking the goads. Sinasaktan mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagsipa sa matulis. Hindi ko po alam kung may ganyang Tagalog, wala po ako makita. Pero yung goads po, sabi niya po natin goads. Hindi po goats. Hindi po kambing, goads, letter D. Yung goad po, ito po ay pantusok sa mga hayop nung panahon po na sila'y nag-aararo nung kapanahonan po na ito. Flash nga natin yung image, yung drawing dyan. Yan. Yung goads po, yun po yung matulis na pang sundot sa mga hayop na ginagamit po sa pang-araro. Yun po yung goads, yung hawak po nung lalaki or babae, hindi ko po alam. Pinantutusok po yan para pag tumitigil yung hayop, tutuloy sila. Pag magpapalit po sila ng landas, ipantatama. Minsan po, dahil nasasaktan yung mga hayop po na yon, ang reaction po nila, sinisipa nila yung goad. Tingin nyo po, nakatulong po yung pagsipa nila ng goad? Hindi, kasi lalo silang masasaktan. Pagsipa po nila doon, either tutusok po sa kanilang paa at lalo po silang nasasaktan. Alam niyo po yung sabi ng Panginoon kay Saulo, actually nasa ibang verse po siya sa Acts, nagkukwento na po si Saulo ng kanyang enkwentro. Mababasa niyo din po doon, nasabi ni Lord sa kanya, you are kicking against the goads. Tuwing pala po tayo ay tumatanggi sa paghabol po sa atin ng Panginoon, tayo po ay nagre-rebelde sa Kanya, para po tayong sumisipa sa matulis. Ikaw din ang masasaktan. Minsan po, takbo tayo ng takbo kay Lord. Parang sinasabi ni Lord kay Saulo, na ikaw, takbo ka ng takbo sa akin, kaya ka gigil na gigil dyan sa mga Kristiyano na yan, kasi tinatawag kita na maging kabilang nila. Parang ganun po yung conviction ni Lord. Pero dahil po sa pag-iwas si Saulo, ang sabi ng Panginoon sa kanya, para kang sumisipa sa matulis, sinasaktan mo lang ang iyong sarili. Alam niyo po ba, minsan ganun din po tayo mga Kristiyano, na tayo po ay sumusuway sa Panginoon. Pili tayong tumatanggi, pili tayong umaayaw. Pili tayong nire-reject natin ang mga conviction ni Lord sa atin, pero hindi natin alam, as we do that, sarili lang din po natin yung sinasaktan natin. So, makikita po natin dyan, ano po yung ginawa ni Saulo sa verse 6, ay sabi po ni Lord dito, tinuloy niya yung pagsasalita, tumindig ka at pumasok sa lungsod at sasabihin sa iyo ang dapat mong gawin. So this time, kinomand ni Lord si Saulo na go na, tuloy mo yung gagawin mo, pumunta ka dun sa lungsod na pupuntahan mo. Malalaman mo dun yung next step. Sabi po sa verse 7, ang mga taong naglalakbay na kasama niya ay hindi makapagsalita sapagkat naririnig nila ang tinig, ngunit walang nakikitang sinuman. So na-imagine nyo po ba na yung mga kasama ni Saulo, sila po'y namumutla sa takot, parang ano yung naririnig nating tinig, wala tayong makita. And sabi po sa verse 8, tumindig si Saulo mula sa lupa at pagmulat ng kanyang mata, ano po nangyari? Wala siyang makita. In short po, si Saulo po during that time, siya po'y nabulag dahil po sa sobrang liwanag po na yon.
At sabi po dito, kaya't kanilang inakay siya sa kamay at ipinasok siya sa Damasco. So during this time, tingin niyo po, bakit binulag ni Lord si Saulo? Para sumama. Pwede po, para sumama papunta dun sa city. Ano ba po? Para mas lumalim. That's right. Alam niyo po, yung main goal po dito ni Lord, kung bakit siya binulag. Kasi pag tayo po ay may paningin, kung saan-saan po tayo nakakarating. Pero kapag po walang paningin ng isang tao, ano mangyayari? Sunod-sunuran, matatali sa isang lugar. Alam niyo po, minsan hindi tayo matali. Ganun po yan nangyari dito kay Pablo. Siya po ay binulag ng Panginoon for the meantime. Bakit? Kasi sobrang dami niya pong nakikita for himself. Plano para sa mga Kristiyano, plano para sa kanilang relihiyon, pero that time, binulag siya ni Lord para maging dependent naman this time si Saulo. Kasi pag meron siyang paningin, hindi niya kailangan ng tulong. Pero this time, binulag siya ng Panginoon para makita niya, kailangan niya ng tulong. Sabi mo sa kanila, kailangan mo ng tulong. Hindi po tayo mag-aantay na mabulag. Amen? Bago tayo humingi ng tulong at bago tayo tumanggap ng tulong mula sa ibang tao. Kasi ang totoo po, pinapakita po dito ng Panginoon na si Saulo, pwede naman yun. Makilala agad niya si Lord, tapos magtuloy na siya sa buhay. Pero maging Diyos na niya ang kanyang sarili kasi kaya naman niya mag-isa. Alam niyo po yung totoo sa buhay na to, hindi mo kayang mag-isa. Sabi mo sa katawan, hindi mo kayang mag-isa. Kailangan po natin ng isa't isa para tayo po ay magtulungan para mangyari po ang mga plano ng Diyos sa atin pong buhay. Alam niyo po yun nangyari dito, dinala po si Saulo sa Damascus at during that time po nagpe-pray si Saulo. Ang sabi dito, dun po sa last verse na binasa natin, sa verse 9, sa loob ng 3 araw siya'y walang paningin at hindi kumain ni uminom man. So si Saulo po, sa sobrang tindi ng kanya pong pinagdadaanan, bulag siya. At the same time, dahil sa desperation po niya sa kanyang situation, tingin niyo po ano ang prayer ni Saulo during that time? Makakita. Main thing yun, I believe. So ang ginawa niya, sa kanyang pagpe-pray, hindi siya kumain, hindi siya uminom ng kahit anuman. Ano pong tawag natin doon? Nag-fasting po siya. Kasi alam po nila yung value ng fasting na during desperation, pwede ka magpakumbaba kay Lord at diringgin ka niya. Kaya sabi ni Lord, nung 3rd day niya ng fasting, kinausap na niya si Ananias. Ananias, pumunta ka doon, nananalangin siya ngayon. And pumunta nga po si Ananias. Nung una, ayaw niya pa. Bakit? Kasi sabi nga, mamamatay tao yun, Lord. Baka barilin ako nandun. Papunta nga siya dito kasi gusto niyang patayin niya mga taga Damascus na Kristiyano. So, sabi ni Lord sa kanya, hindi, in-enkwentro ko na siya, pumunta ka doon, mangungusap ako sa kanya, matatanggap niya ang kanyang paningin, mabupus po siya ng Holy Spirit. So, in short, nag-obey na si Ananias kahit nung una ayaw niya. At dahil nga po doon, ano po nangyari kay Saulo nung siya po may pag-pray ni Ananias? Muli po siyang nakakita, nalaglag po yung kaliskis sa kanya mga mata, at that time po, nabago po yung buhay ni Saulo. Kaya nga po, from being a Saulo, ano pong pangalan ni Saulo? Naging Pablo na. So binigyan siya ng Panginoon ng bagong pangalan kasi binago na siya. After po noon, ang sabi po ng Bible, pinagsiksikan po ni Pablo ang kanyang sarili sa mga disciples. Ano pong reaksyon ng mga disciples? Takot. Kasi ari, mamamatay tao, ari. Di ba, anong pakiramdam nyo po kung merong mamamatay tao na nakapatay lang kahapon tapos radically in-encounter ngayon? Yung tipong sabi niya na wala talaga yung lahat ng desires ko, alam ko pinatawad, nag-testify dito sa unahan. Ano po magiging reaction niya? Siyempre kahit, alam ko may himala sa Panginoon, pero ingat-ingat tayo sa taong yan pa din, ingat pa din. Bawal ma-offend yan, ganyan. So, may takot din po talaga sa atin. Alam niyo mo, may mga ganun po talaga, may kakwentuhan po kami, ang kinakwento niya, ang dami niyang napatay. Yung parang tagalang yung pinatay niya sa pagkakwento niya sa amin. Ngayon po ay pastor na. Pero habang pinapakinggan yung testimony, grabe, parang nung panahon na yun, nakakatakot siguro na maging churchmate yun na nagsasalvage. Kung ikaw po ay gano'n, wag kang mag-alala, hindi kayo nungusgahan dito sa church. Welcome ka dito.
Pag mong open din yung katabi mo, hindi mo alam yung nakaraan yan. Na joke lang. So of course, naniniwala tayong kaya magbago ni Lord kasi ito very radical encounter. Pero nagigets ko po yung disciples kung bakit sila, iniiwasan nila si Pablo. Sabi, totoo ba yan? Lakog tayo dyan. Baka mamaya may kasama yan tapos ikaladkad din tayo. Kasi that time po, kinakaladkad talaga. Imagine niyo po yung scenario, biglang may pumasok dito tapos kinakaladkad yung mga tao palabas. Walang pakialam kung hagdan yan, walang pakialam kung rough road, kakalad ka din lang. So ganoon po ang takot ng mga disciples po na ito. Pero alam niyo po yung dahilan. Alam niyo po ang dahilan kung bakit si Pablo po during this time pinagsisiksikan niya ang kanyang sarili sa disciples. Ang dahilan po kasi alam niya, kailangan niya ng tulong. Sabihin mo ulit sa kanya, kailangan mo ng tulong. So ang isa pong taong nalulunod, tingin niyo po kailangan ng tulong or hindi? Kailangan. Alam niyo po, dumarating po tayo sa time ng buhay natin na nalulunod tayo. Or possible, galing ka doon, naramdam mo yung pagkalunod bago mo nakilala si Lord. Ano po ang ginagawa sa isang taong nalunod at papatay na? Sini-CPR. So ngayon po, tingnan po natin yung CPR po ng, ano po ba ang meaning ng CPR? Meron po nakakaalam? Sige, meron po akong premyo sa nakakaalam ng meaning ng CPR. Ay, alam ng natin, ng Coast Guard. Pressure. Basta CPR na lang, sabi nila. CPR na lang. Ang meaning po ng CPR ay Cardiopulmonary Resuscitation. Yes, alam. Meron po akong premyo. Hindi, kita nyo na dito. Binasa. Cardiopulmonary Resuscitation. So may recitation po tayo mamaya, kabisduhin nyo po yan. Ito po ay emergency procedure used to help someone whose heart has stopped beating and who is not breathing. Alam niyo po ba, na tayo pong lahat, bago natin nakilala si Lord, tayo po, tumitigil na po halos yung tibok ng puso natin, isang uod na lang yung pumipirma para ikaw mapunta ka na ng hell. Ano po talaga, lahat tayo nasa bingit, kahit gaano kakalakas bago mo nakilala si Lord, any moment po talaga, pwede po tayo na, as in, isang pirma na lang ng, parang ganun po yung natin, no? Isang pirma na lang ng uod, ng lamok, or ng bulate sa tiyan, ay, tapos na yung buhay mo. Alam niyo po, ganun po yung itsura ng mga tao na nang hindi pa natin kilala ang Panginoon, na kailangan po natin ng CPR. Sabi mo sa kanila, kailangan mo ng CPR. So, bakit po ba natin kailangan ng tulong? Ito po yung CPR, 3 things. Letter C, kasi kailangan mo ng companion. Sabi nga po natin, companion. Si Lord po, kaya po ibinigay ni Lord yung katabi mo, na kasama mo, katulong mo, ay para meron kang kaalalay, kaagapay, at meron kang kasama. Kasi alam po natin na alam po ng Diyos na hindi natin kayang mag-isa. Naalala niyo po nung nakita niya si Adan na mag-isa, ano po ang sabi niya? It is not good for man to be alone. Hindi maganda sa tao ang mag-isa. Kasi ang isa pong tao na nag-iisa, mas madali po yang mapatay ng kaaway. Mas madali po yang mapabagsak. At mas madali po yan na mapatigil sa pananampalataya. Kaya nga po, hindi ko alam kung naranasan nyo na po ito, may time ng buhay mo na, ay ayaw ko na magtuloy, gusto ko nang tumalikod, gusto ko nang umalis sa pananampalataya. Pero nung nakasama mo yung mga, possible sa discipleship, yung testimony po na rin natin kanina, or nakarinig ka ng mga, nakaband mo ulit, naka-fellowship mo ulit ang iyong mga kapatid sa church, di ba ano nangyayari? Lumalakas ka, nare-revive yung faith mo at nasasabi mo, ay, attacks lang pala yun, yung naiisip ko kanina na ayaw ko na. Kasi nga po, mas madali pong lumaban kapag may kasama. Mas madali pong lumaban kapag kasama nyo po yung inyong katabi. Amen. So, in short po, binibigay po ni Lord yung atin po mga sama para tayo po yung may kaagapay, may kaakay. May mag-akay po sa atin. Sabi po sa verse 8, na binasa po natin kanina, si Pablo po, ano pong ginawa ng mga kasama niya? Siya po'y inakay hanggang makarating po siya sa Damascus. In short, binibigay po ni Lord sa atin yung mga kasama natin sa church, mga ka-discipleship po natin, mga kapatid natin sa Panginoon para maging taga-akay po natin. Nung tayo po ay bata, nung hindi ka marunong maglakad, ano pong ginagawa sa'yo? Nung hindi ka pa marunong tumawid, anong ginagawa sa'yo? Nung hindi ka makaakit sa akatan mo, anong ginagawa sa'yo? Binibiyabit. Naranasan niyo po ba yung biyabitin?
Kasi hindi ka makalakad na mabilis. Ayan. So, in short, pinapakita po doon na kailangan natin ng taga-akay. Ang isa pong matanda na hirap natin pong maglakad, hirap na din pong, yung na po, lumakad, ano pong ginagawa? Inaakay. So, pinapakita po doon na tayo po mga tao, kahit ikaw marunong ka maglakad, mabilis ka ng tumakbo, kaya mo na yung buhay, kailangan mo pa din ng kaagapay at kaakay. So, ganun din po sa church. Alam niyo po, tayo po mga tao na narito po sa church, all of us, including me, including the leaders sa inyo po nakikita, kailangan po nating lahat ng kaagapay, ng kaakay. At yun din po ang dahilan. Bakit si Saulo po ay pinagsisiksikan niya yung sarili niya sa mga disciples? Ako po'y naniniwala, si Saulo po isang matalinong tao. Siya po ay wise. At dinala nga po siya ng katalinuhan niya sa pagpatay sa mga Kristiyano kasi akala niya pinaglalaban niya yung tamang pananampalataya. Naalala niyo po, sabi ni Pablo, marami akong karunungan, marami akong kayang ipagmalaki, pero sabi niya, yung gospel, pinipreach ko ito sa mababaw na paraan para hindi siya sa karunungan ng tao. Pinapakita po doon na si Pablo, meron siyang kayang ibuga. At alam niyo po, sa karunungan nito ni Pablo, sa engkwentro niya na binulag siya ng Panginoon at may nag-akay sa kanya, tingin niyo po ba, first time po in a while ni Pablo na akayin ulit? First time niya po ulit in a while. Possible yung last akay niya mula nung bata, pero dahil nga po ang galing niya, strong siya, matalino siya, hindi niya kailangan ng taga-akay. Pero during that time, I believe revelation to kay Pablo, na kailangan ko pala ng katulong. Kaya nung binago siya ng Panginoon, nakakita na siyang muli, ano pong una niyang ginawa? Pinagsiksikan niya ang sarili niya sa mga disciples. Tingnan niyo po yung ginawa niya, verse 26, sa binasa po natin. Chapter 9 ng Acts. Verse 26, nang siya'y dumating sa Jerusalem, pinagsikapan, sabi nga po natin, pinagsikapan. Pinagsikapan niyang makisama sa mga alagad. So, in short, pinagsikapan niya, pinilit niya ang kanyang sarili, ginawa niya ang kaya niyang gawin para lang makasama yung mga alagad. Pinapakita po dito na alam ni Pablo ang kahalagahan na maging parte ng church, na makasama sa discipleship sa mga kapwa niya disipulo. Bakit? Kasi alam niya yung value nito. Ngayon, alam niyo po, tayo po mga Kristiyano, nais pong ipaunawa sa atin ng Panginoon, kailangan mo ding pagsikapan. Sabi sa kanong pagsikapan natin. Pag sinabing pagsikapan, ano pong ibig sabihin nun? Yung gagawin mo, mahirap, madali? Mahirap. Meron po ba dito, kumakain ka ng favorite mong cake or favorite mong pagkain, pinagsisikapan ko lang tong kainin. Yan. Pinagsisikapan siguro in a way na pinagtatrabahuhan mo, pero yung habang kinakain mo yun, hindi ka nagsisikap na kainin yun. Diba? Ang hirap naman ito, pinagsisikapan ko to ngayon para maubos. Hindi, kasi gusto mo yung ginagawa mo. So in short, pag sinabi pong pinagsisikapan, hindi ito madali na lumapit sa disciples. Hindi ito madali na maging parte ng church. Hindi ito madali na maging parte ng discipleship. Pero this time, alam ni Pablo na kailangan niya ng tulong, kaya pinagsisikapan niya. So again, kailangan mo ng companion. Sabi nga po natin, companion. Sabi po sa Ecclesiastes 4, 9-12. Sige po, open your Bible. Ecclesiastes 4, verse 9-12. Ang dalawa ay mas mabuti kaysa isa, sapagkat sila'y may mabuting gantimpala sa kanilang pagpapagod. Sapagkat kung sila'y bumagsak, ibabangon ng isa ang kanyang kasama. Ngunit kahabag-habag siya na nag-iisa, kapag siya'y bumagsak at walang iba na magbabangon sa kanya. Muli, kung ang dalawa ay mahigang magkasama, may init nga sila, ngunit paanong maiinitan ng nag-iisa? At bagaman ang isang tao ay maaaring magtagumpay laban sa iba, ang dalawa'y magtatagumpay laban sa isa. Ang panaling may tatlong pisi ay hindi agad napapatid. So sinasabi po ng verse na yan na mas mabuti kapag mayroon kang kasama. Hindi ko po alam kung naranasan nyo na po minsan na mga ilangan ka ng tulong, tapos dahil mayroon kang kasama or mayroon kang problema pinagdadaanan nung ikaw ay may kasama, kahit wala naman solusyon, iba nung mayroon kang kasama kasi somehow makakahinga-hinga ka ng ayos. Naalala ko po, nung nag-start po yung Bible study sa bahay, yung start po ng church po na ito, dun sa bahay, Bible study pa lamang po noon, nung nag-start pong umaten ng mga mama, biglang na-aksidente po ang mga mama noon. So meron agad trial na parang start na ng kaligtasan ng family namin, pero biglang may ganoong
Dahil na-accident sila, nag-crack po yung ganito ng mama, nag-injury siya, broken na bones, ganyan. Naalala ko po noon, nasa church po ako at naka-receive po ako ng call ng ninang. Sabi niya, hello, ay ang iyong mama at tinatry niya na, hindi ko alam na ng ninang, natawagan ako ng chill lang, yung parang masaya yung sasabihin niya, hello, ganang ano, ang dami niyang disclaimer, ay wala naman, ano lang naman, yan, wala, hindi pa nasasabi kung ano, meron ng disclaimer, parang gusto niya sabihin, huwag ka mag-alala, parang ayaw niya ako mag-worry or siguro magmamadali or mag-aalala habang malaman ko yung nangyari. So, hindi ko na po maalala yung exact words, pero sabi niya, nito, ang iyong mama nasa ospital, ganito, ganyan. So ako naman, chill lang ako nun kasi chill lang na naramdaman ko na hindi ako pwede mag-worry kasi pinaghirapan ng ninang yung pagsasabi sa akin. So, on the way kami noon, nagkakasama, at inisip ko, parang naalala ko last nangyari yon na na-hospital ang mama ay, naiyak ang mama. Kasi narinig niya yung ano ng ninang. Ayan. Last nangyari yon nung kami ay mga bata na na-aksidente din. Kasalata ng ninang yon o kasalata Ate Ginalyn? Ate Ginalyn. Pasahan naman yung dibdib ng mama. Kita ko sa na-hospital siya. So, in short, parang inisip ko na, parang, bakit ganun, Lord? Kung kailan kami nagseryoso sa Lord, sa'yo, kung kailan sila nakakilala, bakit biglang may mga gantong struggle? And during that time, dahil kami po ay magkakasama po noon, kasama ko po noon ng aking ex-girlfriend, kasi asawa ko na ngayon. At ang mga friends po namin, kasama po sa Bible study, parang during that time, kahit sabi ko, parang first time natin maranasan, paano yung pambayad, paano yung, kasi alam ko po, Villa, saglit lang dyan, laki talaga. So inisip ko ba, paano yung pambayad, paano yung ganito, paano yung ganyan. Pero that time, I know, I have faith na si Lord yung bahala, inalaw niya to di alam niya yung nangyayari. Pero alam niyo po, makita ko lang na meron kami mga kasama dun sa hospital, kahit hindi naman nila alam maggamot, wala din silang pambayad, wala din silang pangtulong. Yung meron ka lang kasama, malaking lubag po sa loob na ang daling huminga kasi meron kang kasama sa paghihirap. So in short, yun po ang dahilan bakit nais ng Lord na maging connected ka sa mga kapatid mo sa Panginoon. Kasi para meron kang kasama. Sabi mo sa kanila, kasama mo ako. Sabi mo sa kabila, sama-sama tayo. So nakakalakas ng loob kapag meron po tayong kasama. So again, you need help. Letter P. Ano po yung letter C? Companion. Number 2 po, letter P ay preparation. Ang dahilan po, bakit ka binibigyan ng Panginoon ng tulong ng kasama ay para ikaw ay maihanda. Alam niyo po si Pablo, tingin niyo po, the best po ba yung ginawa ni Lord na fulfill ni Lord na plano sa buhay ni Pablo? The best po. Ang dami pong dakilang bagay na nangyari nung nakilala niya ang Panginoon. Pero makikita po natin na hindi siya directly na naging Apostle Paul kaagad na nagsulat ng maraming books na naging church planter. Hindi po. Nung first week niya sa buhay paglilingkod sa Panginoon, pinagpilitan niya, pinagsikapan niya na isiksik ang kanyang sarili sa mga Kristiyano. Kasi alam niya, kailangan siyang maihanda. Sino po dito, alam mo na may dakilang plano ang Diyos sa buhay mo? Tingin mo, kaya mo na ba yung mga plano na yun ni Lord? Amen, kasama ang Lord. Kaya natin yan yung plano ni Lord siguro for this season ngayon. Pero alam niyo po, yung paparating pa lang, sinasabi ko sa iyo, hindi ka pa handa para sa besting po na yun. Yung kasukdulan ng mga plano ng Panginoon. Hindi pa natin yun kaya. For example, some of you, plano ng Panginoon, gawin kang financier ng kingdom. Yan. Pag may outreach, ikaw yung taga-fund. Wow. What if ibigay na sa'yo ni Lord ngayon? Tingin mo ipang-fund mo sa gawain? I doubt. Pang-fund mo yan sa shopping. Hindi po sa gawain. So in short, may mga wina-workout pa po si Lord sa ating puso, sa atin pong buhay, sa the way tayong mag-spend, bago ibigay ng Panginoon yung plano niya na yun sa'yo. Or for example, may plano si Lord sa'yo na ikaw ay magiging church planter din or magmi-mission ka. Or magpapastor ka din one day of your life. Tinan mo nga yung katabi mo. Tanong mo, amen ba?
So, we don't know. May kanya-kanya pong tawag yung bawat isa sa atin. Pero bago yan tawagin ni Lord talaga, kung magpapastor man yung katabi mo, ihahanda mo na yan ni Lord. Alam niyo po ang Panginoon, ang alam ko po sa Lord na pinaglilingkuran natin, ayaw niya po ng maingay. Hindi, joke lang. Gusto po ni Lord yung maingay, maingay po sa heaven. Pero, wag po during preaching. Amen. Ayan. So, alam ko po sa Diyos sa pinaglilingkuran natin, hindi po siya nagsasalang ng hindi pa handa. Alam niyo po yun, sino po dito nakaranas kang magsalang ng frozen na karne? Isalang mo sa pinakuluan, gawin mong sinigang. Nakaranas po kayo noon. Ako lang po ba yung tamad na magluto na nag-try noon one time in my life? Ano pong nangyari? Hilaw, yung loob. Or possible luto naman, malambot na yung labas, yung loob hindi niya, walang lasa, yung loob naluto din naman pero matigas. Kakaiba, hindi ko po alam kung naranasan niyo yun. Ako po tinry ko siya kasi inisip ko, ba't pa ba pinapalambot yung karne pag ano? Lutuin ko nga ng directly. Yan. So, ang lakas po nung gasol namin. Yung gas stove po kasi namin, malakas siyang umapoy. So, nabigla talaga. Alam niyo po, ang Panginoon hindi po ganong magluto. Sabi sa kanila, hindi ganon si Lord. Pag ikaw, may plano sa iyo si Lord, hindi ka niya bibiglain, ihahanda ka muna niya. Kaya kung ikaw nagtatanong ka, bakit Lord ang tagal-tagal bago mangyari yung plano mo? Kasi hindi ka bibiglain ni Lord. Sabi mo sa kanila, hindi ka bibiglain ni Lord. Kasi baka isa lang ka ni Lord tapos biglang hilaw. Nandoon ka pero hilaw. So hindi po yun kalooban ni Lord kasi ang mangyayari po sa atin, matay po natin, ikakapatay ng ating pananampalataya, ikakapagod mo kapag binigay na agad ni Lord yung pinapanalangin mo. Kaya may time po, may preparation moment. Parte po yung church, parte po yung discipleship. Some of you, nireveal na sa'yo ni Lord, gagamitin kita as evangelist, missionary ka, or gagamitin kita as prophet or apostle ka, church planter ka. And iniisip mo, ba't di pa gawin ngayon ni Lord? Ba't di pa ako sinasend out? Ba't di pa ako pumupunta sa iba't ibang lugar? Ba't hindi ko pa nasa start? Tama po, kulang pa. Hindi ka pa handa. Kasi what if okay, sinabi ni Lord, sige, send out kita, ang final destination mo talaga ay sa Syria. Doon ka matatapos aking paglilingkod sa akin. Tingin mo, handa ka na. Pag sabi pa lang na Syria, no way. I bind every spirit of death. Yan. So, iniisip mo, hindi to si Lord. Hindi to si Lord. So, in short, hindi ka pwede. Hindi ka handa sa ipapagawa niya. Ang point po, kahit gaano po kaganda, the best ang plano ng Panginoon, pag hindi ka pa handa, hindi niya pa yan ibibigay. Kaya i-embrace po natin na tayo po'y parte ng discipleship, i-embrace po natin na parte po tayo ng church. Ang declaration po natin, yung church po na ito, hindi lamang po traditional na church, kundi tayo po'y ihahanda po talaga para sa mga nais ipagawa ng Panginoon sa atin. So, yun po yung desire po natin. Kaya, bago ka dalhin ni Lord sa kung saan ka man niya dadalhin, i-embrace po natin, pahalagahan po natin yung mga kasama natin sa pananampalataya. Kasi parte yan ng istorya mo. Naniniwala ka ba doon? Parte yan ng istorya mo. Parte yan ng pag-mold sa'yo, Lord, iniisip mo, parte ng aking istorya, tsura na rin, tsura baga. Di ka? Amen. So, iniisip natin, ganito yung ugali na rin, or ganito yung mga kasama ko, parang hindi naman sila parte. Alam niyo po, yung mga bagay, kahit yung mga iniisip mo, yung pride ng iyong katabi or yung mga kinaiinisan mo dyan, kinagagalitan mo dyan, parte din po yan para maayos ka ng Panginoon. Meron po akong pinost kahapon, ang pinost ko po ay the imperfections. Habang ginagawa ko po ito message ito, pinost ko na po ito. The imperfections of the imperfect people around you are perfect for exposing your own imperfections. Inisip natin, yung mga tao sa paligid ko, ganito sila. Oy, ganito yun. Ito, nagpe-pray ito, tapos ganito. Nag-worship lead yun. Tumutugtog yun, tapos ganito. Ganito to, tapos ganito to. So, ang dami nating possible na makita. Pero alam niyo po ba, kung bakit mo nakikita yan, kasi ine-expose din ng Panginoon yung mga dapat ma-expose sa'yo. Ginagamit po tayo ni Lord. Ang sabi po ng Bible, iron sharpens iron as man sharpens man. Kaya po magkakasama yung mga disciples ay dahil inihahanda sila ni Lord gamit yung isa't isa. At alam niyo po, may takdang panahon ng Panginoon para paghiwalayin yung magkakasama. Ang sabi ng Bible, may panahon ng pagsasama at may panahon ng paghihiwalay. So in short, possible po dumating yung time na yon, yung mukha na yan na nakikita mong katabi mo. Possible sa call mo na nakikita or sa picture sa Facebook. Kasi nag-backslide ka na. Hindi, joke lang. Ba't po yun? Kasi magkakalayo na kayo nagsiserve.
nagsiserve sa Panginoon. Like, ginagamit kayo sa iba't ibang larangan, sa iba't ibang field. So in short, habang tayo po'y naririto, tayo'y magpahanda po talaga sa Panginoon. Kasi hindi po natin pangarap na tayo po ay magkikater lang ng tao, tapos magiging taga-upo lamang. Ang nais po natin, magiging kahandaan lang po ito sa atin. Magiging paghahanda lamang ng Panginoon yung place po na ito para sa pagkakatawag ni Lord sa atin. Kasi some of you, tinawag ka sa government, maging ilaw ka ng gobyerno. Some of you, tinawag ka ng Panginoon sa larangan ng business. Some of you, tinawag ka ng Panginoon para mag-church plant, para mag-mission. I don't know the call of God para sa iyo, pero ngayon ang oras ng paghahanda. Sabi nga po natin ngayon ang oras ng paghahanda. Kaya kailangan po natin ng tulong. Again, you need help. Kailangan po natin ng tulong para tayo po ay may prepare. Alam niyo po, nung kami po ay nagmi-mission, 4 po kami na magkakaibigan nung taong 2022. Ayan. Ako po, mainly yung task sa mga spiritual na bagay. Ay, let's pray guys, ganito yung gagawin natin. O pray tayo bago tayo umalis, o dito tayo pupunta, mag-preach tayo doon. Parang direction na mga spiritual things. Pero, si Madge po noon, ng akin pong ex, ay siya naman po yung mga laging may heart para po sa mga practical na bagay. And siya po yung mga nagsasabi sa amin, mga hinigaan ninyo, lilikumin, ganito, wawalisin natin to, lilinisin. Pag gumamit kayo ng CR, buhusan ng maayos, ganito yung gagawin. So siya yung nakakakita ng lahat ng mga yon. And parang kami po na 3 mga kasama niya, parang, ba't may kasama tayo dito parang, mayora sa, ng mga, yan. So parang mayordoma ito. Mayordoma, yan. So parang ganun po yung nafe-feel namin. And some of us na-offend pa kasi sinasabihan magbuhos ng maayos ng CR or magugas ng plato or ligpitin yung mga nagamit, ligpitin yung higaan. Mga ganon. Hanggang sa dumating po yung point na kami po yung nagkahiwa-hiwalay ng mga mission po namin. Literal po talaga, may time na nag-solo-solo po kami sa mga pinapapuntahan, pinapagawa ni Lord. Doon po namin na-appreciate yung mga panahon po na yun na kina-offendan lang. Na grabe, kailangan nga pala yun. Kasi some of us naka-encounter na kina-offendan nung tinuluyan kasi hindi nagawa yung dapat gawin. Parang okay, we are okay spiritually, pero nakaka-offend sa practical. So in short, dun po namin lahat na-appreciate, ay okay, kailangan nga pala yun, ligpitin yung higaan, kailangan nga pala yun, magbuhusan yung CR, or kailangan nga pala yun, magwalis sa bahay. So, we understood na during that time pala ay preparation moment po yun. Alam niyo po, yung mga bagay na kinaka-offend mo, mga bagay na iniisip mo, hindi to kailangan kasi I'm a spiritual man, I'm a spiritual person, ay hindi mo alam, parte yan ng paghahanda ni Lord. Sabi mo sa kanila, parte yan ng paghahanda ni Lord. So, again, kailangan po natin mga kasama, you need help para ikaw ay mai-prepare or maihanda. Alam niyo po, kahit po si Jesus po ba nung pinanganak, pinako agad siya sa krus? Yung tapos diretso pa ako na. Bakit di po ganun, no? Para wala nang tsetseburetche, diretso agad. Ipako na sa krus, yung batang yan, yung sanggol na yan. At pumunta si Pilato, pinagbuhat ng krus, ganyan. Hindi po ganun yung nangyari. Ano pong pinagdaanan ni Jesus? Diba, dumugo din naman sana noon. Same lang sana, pero hindi. Inihanda 30 years pa yung preparation ni Jesus bago siya isinabak ng Panginoon sa matinding laban. So, in short, si Jesus nga po kinailangan ng Maria at ng Jose para siya may handa. Sino ka para hindi mo kailangan ng preparation? So, in short, pine-prepare ka ni Lord para sa mga dakila pa niyang plano sa buhay mo. Kaya kailangan po natin ng katulong. Kailangan mo po ng tulong. Kahit po nung papatayin na po si Jesus, tandaan niyo po, inihanda po yung katawan ni Jesus. Siya po ay pinaliguan ng oil, ng pabango ni Mary of Bethany. At sabi ni Jesus, wag niyo siyang awayin, inihanda niya ako para sa aking pagkamatay, sa paglilibing sa akin. So in short, inihanda din siya kahit po nung panahon na siya po ililibing na, meron pong mayaman na businessman, Jose po ang pangalan, na meron po siya mga property. At isa po sa property niya ay sa Eternal Gardens. Kilala niyo po si Jose na taga-Arimatea. Meron po siyang pag-aaring puntod. Mayaman po, kahit po noon pag meron kang pag-aari na private property na meron kang puntod, may nilibingan ka na,
mayaman ka, negosyante ka, ibig sabihin. So kahit po si Jose that time, naging tagasunod ng Panginoon, si Joseph of Arimathea, naalala niyo po sa kinakanta natin, Joseph's Tomb. Kasi yun po ay puntod ni Jose na businessman na pinagamit niya ng libre sa Panginoon para libingan. So kahit po ang libingan ng Panginoon, prepared during that time. Libingan nga po, pinaghahandaan, ikaw pa ba? So in short, kailangan ka ding maihanda ni Lord. Kaya kailangan po nating embrace yung mga kasama po natin, embrace this place, embrace yung discipleship kasi part po yan ng paghahanda ni Lord. Sabi mo sa kanila, inihahanda ka. Last po, letter R. Ano po yung letter C? Ano po yung letter P? And letter R ay restoration. Sabi nga po natin, restoration. So si Pablo po, kinailangan niya po si Ananias. Bakit niya po kinailangan si Ananias? Para makakitang muli. Tingin niyo po, kaya po bang pagalingin ni Lord kahit wala si Ananias? Kayang-kaya, isang click nga lang, nabulag nga si Pablo eh. So kaya niya din po yan, pero bakit hindi ginawa ni Lord na nag-fasting naman, nag-pray naman? Di ba minsan ganun tayo, pinag-pray ko naman, humihingi naman, nag-fasting pa ako. Bakit nung humingi ako ng tulong ng panalangin ng mga kapatid ko sa Panginoon, saka lang sinagot? Lord, wala bang power yung prayer ko? Hindi, pinapakita lang ng Panginoon na kailangan mo ng tulong. Hindi mo kayang mag-isa. Alam niyo po ang dahilan bakit tayo nagtutulong-tulong para manalangin? Hindi dahil may duda ka sa prayer mo. Hindi dahil di ka marunong mag-pray. Possible ang galing mo nga mag-pray. Katulad ni Pablo, grabe siya mag-pray. Pero kung bakit po kailangan natin ang mga kasama natin, kaya tayo may prayer meeting, may intercession, kaya po tayo may morning prayer at the same time ay mga gathering para tayo mag-pray together kasi kailangan po natin ng katulong. Ang gusto po ng Panginoon i-embrace po natin na tayo, ang kalooban niya ay ma-restore po tayo sa pamamagitan ng atin pong mga kasama. So si Pablo po, siya po ay natanggap niyang muli ang kanyang paningin. Siya po ay umayos. Bakit? Kasi may mga taong ginamit po ang Panginoon. Alam niyo po, gaano ka man kagaling, gaano man kakatalino, kaganda, kagwapo. Amen? Gaano ka man yung lahat ng mga bagay na yon, kailangan mo pa din ng tulong ng mga taong pinadala ng Panginoon sa buhay mo. So, we need one another kasi some of you, kailangan mo ng healing and matagal mo nang pinagpe-pray yung kagalingan. Pero ang kailangan pala, mag-ask ka ng help na ikaw ay maipag-pray para ikaw ay tuloy ang pagalingin ng Panginoon. Or some of you, you have bandages in your life at iniisip mo, dinideliver naman ako ni Lord sa secret place, alam ko pinapalayaan niya ako. Pero kailangan pala ng ibang taong magre-rebuke para mapalaya ka ng Panginoon. Hindi dahil dingi si Lord nung ikaw yung nagpe-pray at mas malakas yung boses nung churchmate mo. Hindi. Kundi para ipakita sa'yo ng Panginoon na hindi mo kayang mag-isa. Kailangan mo ng tulong. Sabihin sa katawa, hindi natin kayang mag-isa. So kung kailangan mo ng tulong, kailangan mo ng restoration, gagamit po ang Panginoon ng ibang tao to restore you. And kung aalalahanin nyo po, wala po nasa lugar na ito na pumunta ka lang dito na mag-isa or nakakilala ka lang sa Panginoon na mag-isa. May mga taong ginamit ang Panginoon para una mo siyang maengkwentro. Some of you, okay, andito ka ngayon, hindi ito yung una mong encounter kay Lord, pero may mga taong ginamit ang Panginoon para ikaw ay makakilala sa Kanya. May mga taong nanalangin, may mga taong nakausap ka, may mga taong narinig ka. Whether yan ay online, whether yan ay kung ano man, may mga taong ginagamit po ang Panginoon. Kaya kung nais po natin na ma-restore tulad po na nangyari kay Pablo, we need one another. You need help. Again, kailangan po natin ng tulong. Kumbinsido po ba tayo ngayon na kailangan natin ng tulong? Amen. So, again, ano po yung letter C? Paano yun? Letter P and R. So, lahat po ng bagay na yan ay binibigay ng Panginoon sa pamamagitan po ng mga kasama natin sa paglilingkod. Alam niyo po kung bakit natin ito pinag-usapan ngayon? Dahil ang nais po ng Panginoon, mula ngayon, pahalagahan po natin yung mga kasama natin sa pananampalataya. Na hindi po tayo dito pagalingan. Tayo po dito ay tulungan. Sabi mo sa kanila, tulungan tayo. Yung mga kasama nyo po sa group, hindi po yan competitors. Kasi yun po yung unhealthy na culture po sa maraming mga churches, kahit po mga Christian churches, na tayo po ay pagalingan, competition, patindihan ng anointing, patindihan ng call, pa-fruitfulan, ang salita yun, pabungahan, paramihan ng bunga. Hindi po ganoon. Sa church po, ang disenyo po ng Panginoon
ay tayo po ay maging isa. At pahalagaan po natin ang isa't isa. Kasi sabi ng Bible, ito daw po ang tanda na tayo mga tagasunod ng Panginoon, tayo nagmamahalan. Tingnan niyo po yung panalangin ni Jesus, John 17:20 to 21. John 17, verse 20 to 21. Ito po ay panahon na si Jesus po ay nagpe-pray. Sabi po dito ni Lord, ay hindi po, ito ba yun? Hindi po pala 20 to 21. Pero andyan lang po yan. Ayan. Ito nga pala, 20 to 21 nga po pala. Gayon may hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga sumasampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, gaya mo, Ama, na nasa akin at ako'y sa inyo. Sana sila'y manatili sa atin upang ang sanlibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. So, prayer ni Jesus, para daw maniwala yung sanlibutan, magkaisa yung mga believers at manatili tayo sa Panginoon. So, in short, binigay dito ng Panginoon yung susi. Kung gusto mong makatuloy sa pananampalataya, makapanatili sa Diyos, magsabi ng amen ang gusto mong makapanatili sa Diyos. Kung gusto mong makapanatili sa Panginoon, sabi dito ni Lord, ang una niyang prayer, sila'y maging isa para makapanatili sila sa akin at manampalataya din ang mundo. So in short, binibigay ng Panginoon yung kahalagahan ng community. At sabi din po ni Pablo sa 1 Thessalonians, tinan niyo po ang sabi, mula kay Pablo na nakakita na dating bulag, ito po yung sinasabi niya sa 1 Thessalonians, unang Thessalonica, chapter 5, verse 11. Ito po yung paalala niya. Dahil dito, pasiglahin ninyo ang isa't isa at patibayin ang isa't isa gaya ng inyong ginagawa. So in short, tayo po'y nais gamitin ng Panginoon sa isa't isa para maging pagpapatibay, pagpapasigla. And lastly, this is the last verse that we're gonna read at tayo po ay mananalangin. Hebrews 10:24 to 25. Again, si Pablo po ulit yung nagsulat nito to give reminders. Sulat po niya sa mga taga-Hebreo. Hebreo 10:24 to 25. At ating isaalang-alang, sabi nga po natin isaalang-alang. Ibig sabihin, i-consider po natin na kung papaano gigisingin ang isa't isa sa pag-ibig at sa mabubuting gawa. So, i-consider daw po natin, ipaprioritize, iisipin palagi kung paano tayo magpapalakasan, gigisingin, magiging paraan para magising po yung mga katabi natin. Tinan mo nga yung katabi mo kung kailangan ng gisingin. Verse 25, sabi po dito na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon, gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. So sinasabi po dito ng Panginoon na mahalaga daw po yung mga sitwasyon na ganito. Sunday, tayo po'y nasa church para tayo po'y magpalakasan ang ating faith. Mondays po, meron po tayong discipleship. So kung hindi ka pa plug in sa discipleship group, reach out ka lamang po sa isang leader para ikaw ay maging part at mapalakas din po doon. Tuesday tayo may prayer meetings to pray together. Saturdays, ganun din po. So other days, meron po tayo mga evangelism at preaching. So we have all this way para tayo po ay mapalakas sa atin pong pananampalataya. And we need to take this, ang sabi po ni Pablo sa verses po na ito sa 10, dahil nakikita po natin na papalapit na daw po ang araw. So habang papalapit ang mga araw ng pagbabalik ng Panginoon, mas magtutulong-tulong po tayo para tayo po ay lumakas sa pananampalataya. Alam niyo po ba, ganun po yung disenyo ng Panginoon sa atin pong katawan? Ang isa pong muscle, the more na ma-exercise, the more pong lumalakas. At the more nitong natutulungan ng iba, the more lumalakas yung buto, the more lumalakas din yung muscle at ibang parts po ng ating katawan. Yung puso po, kapag po ito'y tumitibok, nagfo-flow po yung dugo sa iba't ibang parts ng katawan. At sa paggawa po ng puso, pagtibok po ng puso, siya din po yung lumalakas. So, ang isip naman po, ang utak, the more po tayong mag-isip, the more po ito nagwo-work at the more nabe-benefit po ang ating katawan. At the more mag-function ang ating katawan, nagbe-benefit din po ang brain.
Kahit po ang hands at feet, yung feet ginagamit pang lakad, kailangan natin ng lakas. Kaya yung kamay, susubo ng pagkain, at pag meron sinubong pagkain, lalakas din po ang paa. At the more na lumalakad po yung paa, the more may empty yung tiyan, at the more may space ulit sa pagkain. Kita nyo po kung paano nag-work po kahit po ang ating katawan para magtulungan sa isa't isa. Kahit nga po yung mga sugat po natin ay pag meron kang sugat, nagpapadala yung katawan mo ng platelets para labanan yung infection. Sa paggawa po ng dugo ay mas lumalakas po ulit yung katawan mo against any infection. So nakikinabang din po ang whole body sa pagpapagaling niya sa kanyang sugat. So same thing po sa atin po mga believers. The more ka magpagamit para mapalakas ang iba, sabi ng Bible, the more ka ding lalakas. The more ka ding lalakas. So again, kailangan mo ng tulong. Sabi mo sa katayo mo, we need help. Tayo pong magsitayong lahat. I-start lang po natin ngayon na i-appreciate po ang Panginoon sa pagbibigay po niya sa atin ng isa't isa para tayo po ay mapalakas. Katulong po natin yung isa't isa sa pananampalataya po na ito. Sige po, let us close our eyes and let us pray. Father, we thank you, God. We just honor you today, Panginoon, sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong kadakilaan. Lord, we are blessed to just be part of this church, of this community, Panginoon, para kami po ay makakilala sa inyo at maglingkod sa inyo. Panginoon, sa oras po na ito, kami po ay nais po namin kayong i-appreciate. Come on, just start to open your mouth and thank the Lord for the people that God has given you para maging katulong mo. We are together, hindi po dahil sa decision lamang natin, hindi dahil sa ginusto lamang natin, kundi tinawag ka ng Panginoon to be part of this church, to be part of this community. And tinawag ka ng Panginoon dahil kailangan mo ng katulong para mangyari ang mga plano niya sa buhay mo. Come on, just start to thank the Lord. Start to thank the Lord. Yes, God, we just thank you, Lord, and we just honor you today. Lord, kami po ay nananampalataya na hindi po aksidente na kami po ay nakatayo sa lugar na ito at parte ng simbahan po na ito. For you have called us, God, for your purpose, Lord, for your reason. And Lord, let it be done sa amin po mga buhay. Lord, I just want to appreciate you, Panginoon, for the people that you've given us, the leadership, even, Lord, our family na niloob nyo na makakilala po sa inyo, na maglingkod po sa inyo. Father, we are here right now and we just thank you, Lord, for all these people. And even, God, sa mga kapatid po namin na kasama namin ngayon from other places, we thank you, God, for them, for bringing them here, Lord. We are just encouragement sa isa't isa at naniniwala po ako. May mga dakilang bagay na nais po kayong mangyari sa amin po mga buhay. Lord, I am praying right now na mangyari ang kalooban po ninyo sa buhay ng bawat isang naririto. Lord, let your plan be done. Let your will be fulfilled in our lives. Whatever call that we have in our lives, dalangin ko po, Panginoon, that we will be prepared for that. And naniniwala po ako na nais ko pong gamitin yung bawat isang mga taong naririto para kami po'y ihanda. Even I know, Panginoon, that you have given me people around me to help me, Panginoon, the things na pinapagawa niyo po sa akin. And the same thing works sa bawat isa po sa amin, for we are helpers, Lord, sa isa't isa. And I am believing right now, Lord, that you are moving, Panginoon, in our lives, God, to continue fulfill your will in our lives. Lord, let your will be done. Sa oras po na ito, Panginoon, patuloy kami nagpapakumbaba. Hinihingi po namin, mangyari po ang inyong kalooban sa amin po mga buhay. Continue moving in us, restoring us, God, and healing every heart. Whatever, Lord, that you want us to do today, dalayan ko po, Panginoon, that you will move. Continue moving in our midst, answering our prayers, God. Ngayon pong oras na ito, hanap po tayo ng partner. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Let's just start to use this moment to pray for one another. Again, yung atin po mga kasama sa church, sila po ay mga prayer partners po natin yan. So this is what we are gonna do. Tanungin nyo po yung partner A at partner B. Partner A at partner B, tayo po ay mananalangin. Manalangin po si partner A para kay partner B. Tanong nyo po partner A, itanong nyo po kay partner B kung ano ang kanyang prayer request and just start to pray for that person. After that, si prayer B naman na magtatanong and then ipanalangin ni prayer B si prayer A. Sige po, let's just make this a moment of prayer to pray for one another. Whether that's healing, whether that's restoration,
whether that's deliverance, whatever that is, we believe God to move today in the name of Jesus.